Nagagalit ngayon sa akin si Commander. Nagda-diet daw kasi siya, tapos magluluto ko ng ganito. Ano yan? Pag nagda-diet kayo, pati kami, dapat diet din. Kayo, mga papi, payag ba kayo nun? Simple na nga lang ang niluto ko. Nagre-reklamo pa. Nagpainit lang ako ng wok at nung mainit na, naglagay lang ako ng mantika. Nung mainit na yung mantika, nilagay ko na rin yung manok. Halu-haluin ko lang to hanggang magkaroon ng konting tusta. Oo nga pala. Kahit anong kawali nga pala ang gamit nyo, kahit kawali pa yan ang minana nyo sa lola nyo, o kahit wok pa ang gamit nyo, mas maiging painitin nyo munang maigi yung kawali bago nyo ilagay yung mantika. At painitin nyo muna mabuti din yung mantika bago nyo ilagay yung karne. Makakabuti kasi to para hindi masyadong dumikit yung karne sa may kawali nyo. Pero kung non-stick pan naman yung gamit nyo, di wow. Joke lang. Nung nagkaroon ng konting tosta yung manok, nilagay ko na rin yung bawang at sibuyas at iginisa ko na rin. At paglanghap na ng kapitbahay nyo yung ginigising nyo, ilagay na rin ang oyster sauce at toyo. Pagka pumapala nag-aadobo, ginigisa ko muna yung oyster sauce at toyo para pumapit ang maigi sa karne yung lasa nila. Hahalu-haluin ko lang hanggang ma-absorb ng manok yung oyster sauce at toyo. Wala naman akong explanation tungkol dito pero parang mas nanonood kasi yung lasa ng oyster sauce at toyo pag ginigisa ko muna sa karne. Pag ganito na ang itsura, lagyan na natin ng tubig, paminta, asukal, betchin, suka at dahon ng laurel. Wala na akong ibang ilalagay na pampalasa dyan. Tanging yan lang, okay na. O diba? Sabi ko sa inyo napakasimple lang naman ang ginawa ko dito sa niluto ko. Wala na akong ginawang hocus-pocus pa dyan. Tanging pagmamahal lang ang inalay ko dyan sa niluto ko. Sabay banat ng ganun Wala kailangan amuhin Gusto ko lang naman kumain ng masarap kaya nagluto ko ng masarap. Aba ang dating pa'y nangiinggit daw ako. Hanip naman na buhay to, oo. Pumayag na nga ako mag-exercise din. Pero sa gabi, push up. You know what I mean? Ayun, belto kang inabot ng papi nyo. Sa bagay, mas gusto ko nang mabeltukan kaysa naman mapulot. Kung mangurot pa naman to ay hindi lang balat ang tuklap, pati laman. Aray! Iniisip ko pa lang parang nasasaktan na ako. Balikan ko muna itong niluluto ko. Pagkatapos ilagay ng mga pampalasa, pakukuluan lang natin to hanggang maiga. Lalagyan nga din pala natin to ng siling labuyo para umanghang. Spicy adobo kasi. Halos lahat naman kasi ng niluluto ko nilalagyan ko ng siling labuyo. Mahilig kasi talaga ako sa manghang. Hindi na natin natabla ng almoranas tong botos ang pit ko Pasintabi nga po pala sa mga napain. Bago nga pala tuluyang maiga yung sabaw, umpisahan nyo na ang halu-haluin. Para hindi masunog. Baka kasi 2 kutsara na lang yung samaw. Iwanan nyo pa ng 5 minuto. Aba, maganda yan. Pag ganito na itsura ng adobo nyo, okay na yan. Set aside yun na. Papalamigin ko lang to ng bahagya para maiprito na rin. Non-stick pan nga pala tong gamit ko para hindi dumikit yung balat. Napakasarap pa naman ng balat pagka naprito, lalo na inadobo muna. Aba, balat pa lang, ulam na. Ilang kanin din, mauubos mo dyan, balat pa lang. Kaya paborito to ng anak ko Depende na nga rin pala sa inyo kung paanong pagkakatusta yung gusto nyo. Pero ako, bahagyan tusta lang. Yung tipong crispy in the outside at juicy in the inside. San ko nga ba narinig yun? Nakalimutan ko na. Para sa akin, okay na tong pagkapatusta na ito. Eto, itapat ko sa camera para mas makita nyo. Pagka ganito ulam, siguraduhin nyong nakapagsaing na kayo. Isang ang close-up look ng pagprito dyan. Kahit nagra-rank match ka pa, ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung hindi ka pa magmadaling tapusin yung laban mo. Di bali ng ma-report, wag lang maubusan ng ulam. Tapos bobod-bodan mo pa ng crispy garlic. Tapos samahan mo pa ng onion chives. Meron pang palamuting niladang itlog at hiniwang kamatis. Di naman sa hine-extage ko tong niluto ko. Pero parang ang sarap naman, itsura pa lang. Pero comment na lang tayo kung hindi naman mukhang masarap. Pero ako, wala nang outro-outro. Kainan na!